Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Oh guys, ito raw yung mga scholar ng bayan. Ayan pong nasa ating screen. Oh. Ayon po sa post, sabi rito, ito raw ay children of corrupt individuals living lavish lifestyles. At kasama dyan itong si Jella Alonte from a political family, Claudine Co from a political family, Jamie Cruz, anak ng isang flood control contractor, Enciso Sisters, Vern and Vernice, anak ng Bureau of Customs Director, Mia Fortich, galing daw sa inaakusahang land grabber family. Hasmin Chan from a political family din. Jella Marasigan, including her siblings from a political family. Christine Lim from a political business family. So halos lahat ng mga anak ng politiko at anak ng mga contractors, anak ng mga may mga matataas na posisyon sa gobyerno, anak ng ito matindi land grabber family. Sobra naman itong akusasyon na to. Hindi po natin sinasabing totoo, base lang po ito dito sa sa post. Pero sa tingin ko mukhang may katotohanan kasi hindi naman nila ipopost yan kung walang basihan. So yan po yung mga bakit scholar ng bayan? Kasi nga po, yung kanila daw mga piniplex sa kanila mga social media accounts, galing po sa kaba ng bayan. Habang tayo daw ay nagtatrabaho, kinakaltasan ng mga buwis, habang tayo ay nagpapakahirap, gumigising ng maaga para makapasok sa trabaho, kahit umuulan, sige, kahit traffic, sige, gigising tayo ng maaga para lang makasweldo ng minimum wage. Pagkatapos, pagdating ng swelduhan, makikita ninyo sobrang laki ng inyong kaltas sa tax. Habang etong mga ito, ang babata pa nito mga kababayan, grabe. Isa dito yung gumastos ng 745 ata yun. 745,000 sa isang kainan. 745, walang iya. 2 taon na. Nasahod ng ordinaryong Pilipino. Ginagastos lang na itong mga maluluhong ito. Sa loob ng isang araw, yung sweldo na yun, 2 taon ng sahod ng ordinaryong Pilipino. Yung kanilang piniplex ay galing po, syempre, dun sa pamilya. Meron nga nagpapasalamat dito, salamat daw kay Daddy. Kasi para daw only ATM daw yung tatay niya Only ATM. Siguro bawat tingi, Daddy pengi naman, sige ito anak ko, sige ito anak, sige ito anak. Walang iya. Kaya sabi dito, ito yung scholar ng bayan kasi may ambag tayo rito. Yung kinakalta sa atin na nilalagay po sa kaba ng bayan, ito ang mga nakikinabang, yung pamilya ng mga ito. Grabe. So yan po yung pinag-uusapan po sa social media. Ito halos lahat ng ito ay nag-private ng kanilang mga social media accounts. Kasi nga binabati ko sila Siguro nasabihan itago niyo. Flex kasi kayo ng flex. Nasasaktan yung mga mahihirap. Masyado yung sinasampal ang mga mahihirap. Masyado yung pinapakita na talagang sobrang angat na angat kayo doon sa mga mahihirap. Kaya sabi siguro, tanggalin niya, isarado niyo yung mga social media accounts niyo. Siguro sabing gano'n, kaya ang ginawa nila, pinrivate. Siguro ang nakakita lang ng kanilang mga accounts, sila lang din. Kayo na lang magpayabangan. Kayo na lang mag-flex. Total, pare-parehas naman kayong mga big time, mga yayamanin. Sana lang, hindi totoo yung binibintang na yung inyong pinagpiplex dyan ay talagang ninakaw galing sa kaba ng bayan. At eto, mga kababayan, meron pong nasama rito. Akala nyo, ito lang ang mga Disney princess? Mga princesses? Hindi, meron pa. Ayan
Sabi, sinama raw si Baste Duterte sa mga Disney princess. Napakawalang hiya nyo naman. Ito mga taong ito. Kaya talaga, grabe naman kayo kay Baste Duterte. Hindi naman Disney princess yan. Disney prince. Porque umatras sa boxing kay General Torre, sinasabi nyo na, Disney princess na rin. Hindi. Eto si Baste Duterte, nadamay sa issue. Kasi naman, eto talaga mga marites, ang gagaling talaga mag-research mga kababayan Kaya, ikaw, Models of Manila, Chris Ulo, kayo mga vloggers So, kayo magsusunod ng mga mamahalin, baka makita yung lifestyle ninyo. Tingnan mo yung t-shirt ko, Macbeth. Parang pakbet lang. Parang pakbet. Ito, siguro magkano ba to? T-shirt na ito, siguro 500 ata ito. Kaya naman bumili ko ng ganon, medyo, 500. Kasi makapal. Saka matagal siyang, kumupas. Diba? So, 500 pesos. Tuwan-tuwa na ako niyan. Siyempre, wow. T-shirt ko, 500. Tingnan nyo to mga kababayan. Baste Duterte. Ito si acting mayor. Mayor, kamusta ka na ba? Nasa dahig pa ba kayo? Hindi pa ba kayo nagtatrabaho? Sayang naman yung sweldo. Pinapasweldo sa inyo. Bakasyon kayo ng bakasyon. Ito mga kababayan. Nasili po ng mga netizens. Ito pong si Baste Duterte. Isinama po sa listahan ng mga Disney princesses. Bakit naman? Ito, kasi nakita, may suot siya. Ayan, ito mga kababayan, itong damit niya, Prada. Ano ba meron sa Prada? Ba't ang mahal? Ano ba yan? Hindi ba yan naluluma? Hindi ba yan nasisira? Kahit pasagasaan mo sa tangke o pison, hindi ba nasisira yan? Ilublob mo yan sa Ilublob mo ba yan sa putikan? Tapos pag angat mo, banlawan mo, babalik sa dati? Ganun ba yung mga Pradang mga brand ng mga jacket na ganyan? Kasi ba't ang sobrang mahal? Biruin nyo, $3,500 $199,500 pesos. Jacket lang. No. Anong klase? Ano ba tong Prada na to? Alam ko meron sa demonyo tong Hindi, di ba? Yung may pelikula, The Devil Wears Prada. Tama ba? Tama ba yung title ko? The Devil Wears Prada. So, ang nagsusot yan, mga demonyo. Naalala ko lang yung pelikula. Hindi ko sinasabing demonyo si Baste Duterte, Baka magalit na naman kayo, mga didilis kayo. Alam ko na yung mga utak ninyo, mga makikitid, maliliit. Diba? Naalala ko lang yung pelikula, The Devil Wears Prada. Naisip ko. Yung susot na itong Prada, mga demonyo. Yan mga kababayan, grabe Yung suot daw ni Baste Duterte na jacket ay nagkakahalaga ng almost 200,000 pesos. Sana oil. Alam nga, ako nga yung buta lang 500 500, tuwan-tuwa na ako. Grabe sa kanila naman, 199,500. Hindi lang yun. Eto, yung bag na nakasukbit dito kay Baste Duterte. Teka, ayun pangalanan natin yung jacket. Yung jacket daw, pangalan, Prada Cotton Velvet Blouson Jacket. Grabe naman. Sa pangalan pa lang, mamahali na ito yung bag. Yung bag naman, Jor Saddle Ruthenium Jacquard Bag. Ruthenium. Kaya pala mahal May element Diba yung mga element, mga ganon, uranium, diba, ganon. Ito may ruthenium, Jacquard. Tama ba? Jacquard, bag, saddle. Ito naman po ay nagkakahalaga ng $3,950. Ang halaga po nito sa peso ay 225,150 pesos. Sana oil. Grabe naman. So kung ito-total mo, yung bag pa lang at yung jacket ni Baste Duterte, lumalabas 200 plus 220, 425,000 pesos, almost kalahating milyon. Ang nakasukbit dito kay Baste Duterte, yung relo. Hindi nakakita ng mga chismosa yung relo.
Ay, mga marites. Mga chismosa dyan, ba't hindi nyo nakita yung relo, no? O, di sana, nakasulat din sana dyan kung magkano yung relo. Grabe. So, kaya naisama, ito si Basti Duterte sa mga Disney princess. Ayan, no? Grabe, no? Jacket pa lang at yung bag pa lang ay nakakahalaga ng 425,000 pesos. Grabe naman. At ito pa mga kababayan. Ito naman daw. Ayon kay Nyolo. Si Nyolo Pascual. Kaya niyo ba ito si Nyolo? Pogi niyan. Ang mukha ni Nyolo Pascual. Ito. Nung nagdiburaw, etong si Isabel Duterte. Sino ba itong Isabel Duterte? Ito raw ay anak ni Pulong Duterte. Nung kanyang 18th birthday celebration, inabot daw yon ng 7.7 million pesos. Ayan mga kababayan, no? Mali ito, kung 7.7 million. Kasi kaya nga nila gumastos siguro kahit 100, 200 million eh. Di ba? Ito mga kababayan, nilakyan lang natin para makita natin. Ayan. Ayan, mamaya na to. Ayan, mga kababayan. Meron pa siyang shooting dyan sa Malacanang. Ang nangyari daw, ito yung mga cost estimate ng mga, ewan ko kung sino nag-cost estimate nito Siguro yung mga marites. Ito yung inabot Yung shooting po sa Malacanang, umabot po ng 1.26 million pesos. 1.2. 1,260,000 pesos. Grabe yung ano pala, yung red gown pala niya. Blood red gown. Ang gumawa, Garimon Roferos, 600,000 pesos. Yung meron pang kasamang pale, pink gown, 300,000 pesos. Floral dress, by Rica Puno, 80,000. Yung stylist, 50. Makeup artist, 40. Stylist, hair, 40,000. Photographer, 150,000. So, doon pa lang sa shooting sa Malacanang, 1.26 million pesos. Nagkaroon pa ng shooting sa Australia, 1.5. Round up na natin, 1.5 million. Yung invitation cards, 880,000 pesos. Yung debut sa Manila Peninsula mismo, yung doon ginanap ang debut. Ang nagastos ay 3.9, almost 4 million. So ang total po ay 7.7 million. Yan po yung debut ng anak ni Pulong Duterte. Ayan po mga kababayan. Meron pang picture ni former president. Simpleng-simple lang mamuhay, nakakakulambo. Ayan. So grabe. At ito pa mga kababayan, ito raw si Isabel Duterte ay namigay ng Hermes bags. During daw sa kanyang party. Grabe naman yan. Hindi pa kasama yung hindi pa ba kasama yung 7.7 million do sa mga Hermes bags na ipinamigay sa party? Grabe naman. Ito. Sabi nga ng ating mga kababayan, simple lang daw ang pamumuhay ng mga Duterte, walang magarang cars at house, pero ang presyo ng underwear nila, presyo ng isang sasakyan. Hay nako, bakit nakasulat ba dito yung underwear? Nakalagay ba? Bakit? Nakasulat ba yung presyo ng underwear dito? Hindi kasi natin tinignan kapal na mukha. Ayan lupit talaga. Grabe, akala mo paper money lang, sana all. So yan mga kababayan. Di ba may pinakita ko dating video sa inyo? Meron pong nagta-travel dun po sa Davao. At ewan ko, nakasasakyan sila. May kinunan silang bahay. Grabe, ang haba po ng gate, ang taas po ng gate, ang haba. Siguro ilang segundo sila tumakbo, ilang minuto, bago nila naabot yung dulo. Yung daw ay bahay ni Pulong Duterte, Damala Palacio. Ayun naman po yung sabi nung nagbablog na taga Davao. So yan, grabe mga kababayan. Ito pong mga Disney princesses na ito
hindi lang sila ang namuhay ng marangya. Pati po itong si ang anak ni Pulong Duterte, grabe naman, 7.7 million. Tayo nga siguro, gumastos tayo ng 100,000. Hirap na di ba? Grabe naman. Tapos ito, si Disney Princess. Basta Duterte. 425,000 pesos ang suot. Hindi naman to Disney Princess, grabe naman kayo. Disney Prince, pwede natin sabihin Prince. Ayan mga kababayan, simpleng tao. Sana all, simpleng tao. No? Sana all, simpleng tao. Na may suot-suot na 425,000 pesos sa kanyang outfit. Hindi pa kasama yung relo. Hindi pa kasama yung salamin. Siguro yung salamin niya mahal din. Well, yan po mga kababayan. Nasampal na naman tayo ng kahirapan. Wala Talaga naman na kapag politiko ka, contractor ka, may sabi pa nga doon, land grabber, developer siguro yon. Tapos may mga matataas sa posisyon sa gobyerno, lalong-lalo na sa Bureau of Customs, ay talagang marangya ang kanilang buhay. Pero nakakatakot din po yun kasi may balik po yan Kapag ang pinamumuhay mo ay galing po sa nakaw, galing po sa masamang paraan, meron pong balik yan, meron pong karma yan. Magugulat na lang kayo, dadating po sa inyo yan. Kaya siguro maging na lang po tayo, maging kontento, sana mang meron tayo, sana mang ibinibigay sa atin ng Panginoon, magpasalamat tayo. At darating naman ang panahon, kung talagang loloobin ng Diyos, medyo giginhawa ang ating buhay. Pero wag naman yung galing po sa nakaw, galing po sa kaba ng bayan. Kasi iba po yung naghihirap, tapos kayo po ang nagpapakasarap. Grabe naman po yun. Mahiya naman kayo. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.